Si Jake ay humakbang patungo sa bintana at hinawi ang kortina at tumanaw sa labas. Pinuno ng hangin ang dibdib. I thought I have died there too. Amnas na Consuelo na ang mga matay tuluyang binukala ng mga luha. Doon ako hinarap ni Al. Roughly raised me from the floor and shook me. Isinisigaw niyang nagpakamatay si Carla at ipasok ko sa isip ko yun. Dahil kung hindi yun ang lilitaw sa investigasyon, papatay niya si Kathleen. Papatay niya ang apo ko. And I believe him. Walang dahilan para hindi ako maniwala. Sa pagkakataong yun ay banayad na humagulhol si Consuelo. Galit na humarap si Jake sa biyanan. Hindi mapigil ang emosyon na nag-uumalpas sa dibdib. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang lahat ng iyan, Mama Consuelo? Akusan nito sa pagtatagis ng mga bagang. Hindi gustong magtaas ng tinig, but he was too angry para magsilta ng marahan. Hindi ko ba kayang ipagtanggol kayo at si Kathleen? He accused bitterly. At pagkatapos ng ginawa ninyo kay Janine 5 years ago, ay isinuong ninyo siya sa panganib. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit sa matandang babae. Patawarin mo ako, Jake, pero hindi dahil diyan kaya inilihim ko. Kumagalgal ang tinig nito. You love Kathleen so much. Sinaktan at binigyan ka ng kahihiyan ni Carla at hindi ko gustong dagdagan ang ginawa ng anak ko. Kinatatakutan kong sabihin sa iyo dahil sa mga sinabi ni Al na gagawin ay ang sabihin sa iyo. Oh no, please. Umiling ang matanda in agony. Hindi nito gustong masaktan ng manugang na hindi ko anak si Kathleen. Tila kulog ang tinig nito na umalingaw sa apat na sulok ng silid na iyon. Hindi mapigil ni Janine ang pagsinghap ng malakas and stared at the man whose eyes raged with fury, pain and bitterness. Oh, Jack, she choked back and tears. Alam mo, halos pumuno sa yayat na mukha ni Consuelo ang mga mata nito sa pagkamangha. Alam mong hindi mo anak si Kathleen. Hindi sumagot si Jake. Naggalawan ang mga masal sa mukha. Pagkatapos ng ilang sandali humakbang patungo sa pinto upang lumabas habang kaya pa nitong pigilan ng galit. Jake, si Consuelo, may isa ka pang hindi alam. Napalingon si Jake sa matanda. Ganon din si Janine na nag-uunahan sa isip kung alin pang masasakit na katotohanan ang tatanggapin ni Jake. How she wished Consuelo would stop. Hindi man ito alam na higit siyang nasasaktan sa mga pagtatapat nito. Umalis si Janine ng araw na yun dahil pinaalis ko siya. Itinaboy. Sinabi kong hindi ko siya kailangan na kinasusuklaman siya ni Carla. Hindi malaman ni Janine kung sa kanya o kay Jake galing ang matalim na paghingang narinig niya. She stared at her mother blankly. She was hurting because she saw you and Carla kissing that day. Hindi man diretsahan ay alam kong may namamagitang damdamin sa inyo noon ni Janine. It was all planned at ginamit ko ang pagkakataong iyon upang itaboy siya dahil bago pa'y kinausap na ako ni Carla tungkol sa pagdadalang tao niya na ang lalaking dapat managot ay nawalang parang bula na ang kailangan ko lang gawin ay paalisin si Janine at siya na ang bahala sa lahat. Hindi gustong lingunin ni Janine si Jake. Hindi niya gustong makita ang reaksyon sa mukha nito. She'd rather die than raise her eyes to him. His shoulders were shaking as silent tears rolled down. Gusto niyang isiping nararamdaman niya ang galit na inilalabas ng katawan nito and she wanted to hate this woman who was her mother. Patawarin mo ako, Jake. Ani Consuelo na basag ang tinig. Alam kong pinakasalan mo si Carla out of petty at ang pangungonsensya niyang ginawa niya sa iyo sa pagtalikod ni Greg sa kanya. Janine heard him groan like a wounded beast. Pagkatapos narinig niyang pagbukas ng pinto at ang pagbagsak nito ng malakas. Walang marinig na susunod ng mga sandali, kundi ang marahang paghikbi ng dalaga. Hinayaan siya ni Consuelo na umiyak ng umiyak. Kung gaano katagal ay hindi niya alam. She was still sobbing when she felt her touch on her arms. Patawarin mo rin ako, Janine. Hindi ko naisip na magtatagpo kayo ni Al dito and that he would be attracted to you. Mapait nang umiti ang batanda. Stupid of me. Nakalimutan kong magagandang lahat ang dalawa kong anak, pagaman buwan at araw ang kaibahan ninyong dalawa ni Carla, and that my youngest daughter can attract men like this to honey without really trying. She touched her daughter's face gently. Kung nagkaroon man ng puwang pagkamuhi sa dibdib ni Janine para sa ina, ay tuluyang naglaho sa sandaling iyon. Nag-iinit ang dibdib niya sa papuri mula rito, and there were out of compliments all her life. Subalit ang narinig niya ngayon ay galing sa babaeng hinangad niyang mapalapit siya. Ikinulong niya sa mga palad ang kamay nitong humaplos sa mukha niya, and kissed it as she said, "Gusto kong bawin ang pagkakamaling nagawa ko sa inyong dalawa, kaya kita ipinahanap kay attorney." Patuloy ni Consuelo, pagamat hindi ako nakatitiyak sa damdamin mo kay Jake matapos ang 5 taon. Ganon din sa damdamin ni Jake na hindi ko kayang arukin.
Pero umaasam akong muling magdugtungan ang kahapong iyon. Hindi siya sumagot pero tuloy siya sa marahang paghikbi. She wanted to tell this woman na walang sandaling hindi niya iningatan sa sulok ng dibdib niya ang alaala ng sandaling kahapon. Tenderly inabot ni Consuelo ang palad niya at kinulong sa mga palad nito. It would have been easy to love your father, Janine, she said at tumingin sa kisame as if reliving the past. Maurice was a handsome and they were rich. Pero mahal ko si Anselmo and I felt so unclean nang pagsamantalan ako ng ama mo. It took months bago ko magawang ipagkaloob kay Anselmo ang sarili nang hindi naiisip ang ginawa ng ama mo sa akin. And I beg for your understanding kung bakit ganun ang naging damdamin ko nang makita kita. I know I was being unfair. Sa pagitan ng pagsasalita ni Consuelo na tuyo na ang mga luha ni Janine. She drew a deep breath. Nang araw na bumalik ako dito, kinalimutan ko na ang lahat. Tumango si Consuelo. Maraming salamat. You are your father's daughter, Janine. He never loved anyone but me. Somewhere deep inside me, ang naraw ng pagmamalaki dahil sa kabila ng naggagandahan at mayayamang babae. Ako lang ang nanatili roon kahit na hindi ko kayang gantihan. And I held on to that for faithfulness. Kung totoong minahal mo si Jake noon, ay hindi madali ang paglimot. She smiled kasabay ng pagsinghot. Just as I am also your daughter. Gumanti ng ngiti si Consuelo. I don't want to raise hope, pero sa nakikita ko sa mga mata ni Jake, naroon pa rin ang damdamin niya sa iyo at hindi ko kayang sabihin sa iyo kung paano niyo lulutasin ang pagkakamaling nagawa ko. Tumayo ang dalaga. I'll be back. Humakbang siya patungo sa pinto nang marinig muli ang tinig ni Consuelo. Don't I get to be called mother? Lumapad ang ngiti niya. I'll be back, ma. Nasa bar si Jake nang dumating siya at kasalukuyang inuubos ang laman ng kopeta. Lumangin at pagkakita sa kanya. For a long moment, they were staring at each other. Si Janine ang unang nagbaba ng paningin at humakbang patungo sa sopa at naupo. She didn't think her niece could take the confrontation. Why did you marry my stepsister? Anas niya. Ilang buntong hiningang pinakawalan ni Jake bago sumagot. It's either I was chivalrous or stupid, desperateful. Nag-ipit ito ng mga balikat. Muling nilagyan ng laman ng kopeta. Naalala mo hindi kita masamahan sa morning jog ng umagang iyon dahil may kakausapin akong tao. Wala sa loob siyang tumango and bit her lip. That was the day she died a small death. Si Carla ang taong iyon. Gabi pa lang ay tinawagan na niya ako at pinuntahan siya sa umaga because she needed my help. Remember the bank manager na nag-repair sa iyo sa mga kordero? Tanong nito uli. Muli ay tumango siya. I never met him though. Ang tigta ay mang kumausap sa kanya. He was Carla's lover. Nagsalubong ang mga kilay na tumingala si Janine sa lalaki. Bago ka dumating ng lukban ay alam na ng marami na mag-boyfriend ang dalawa. Hindi taga rito si Fred kundi taga Lucena. Subalit 1 taon na siya sa bangko. Ilang araw mula nang dumating ka ng lukban ay nag-file ng indefinite leave si Fred. Later that week, nalaman ni Carla na nagpalipat ng ibang assignment si Fred at walang nakakaalam kung nasaan. Ipinaliwanag na ng mami na pinlano ang lahat ng umagang iyon. But did you have to kiss her? Hindi niya gustong banggitin iyon, subalit hindi niya mapigil. Tumingala sa kisame si Jake at mapait na ngumiti. She kissed me and I had to oblig. She was crying almost hysterically. That kiss was nothing, Janine. More on consoling her. In fact, seconds after that, sinabi kong baka hindi magandang tingnan kung abutan mo kami sa ganoong tagpo and hold her about us. Nang kumalma si Carla ay nagpaalam ako at sumunod sa ruta natin sa bukid. Hindi kita nakita kahit hanggang sa pinakadulo ng daan. Nilingon siya nito expecting her to say something pero natili siyang hindi kumikibo. Ipinasya kong dumaan muna sa kamalig bago muling bumalik sa mga kordero. Nung araw na umalis ka, gusto kitang habulin kahit na nasasaktan mo ko. Hold you back sa ayaw at sa gusto mo. But I know it would be foolish. Naisip kong pinaglalaroan mo lang ako habang ginagawa mo ang thesis mo. He drew his breath wearily. Ilang araw mula noon kinausap ako ni Carla, suggesting that we marry, total pareho lang naman kami ng sinapit. At first I thought it crazy para sabihin niya sa akin yan. She solicited the sympathy and pity. Kasali ng pangonsensya na mabigyan na niya si Greg ng kahiyan sa bayang ito, ang pamilya niya. Pagkatapos ay may uulit na naman at maaaring ikamatay ng Papa Anselmo. I was desperate and hurt. Ang pinangakuan kong pakakasalan ay ginamit lang akong pampalipas oras. I tried to see you but... Did she tell you she was pregnant? Agap niya sa sinasabi nito. Umiling si Jake. Nagsalubong ang mga kilay ni Janine sa sumagot nito. Then how did you know that Kathleen wasn't?
I never did once touch her, he declared huskily. Ang mga matay nakatitig sa kanya na tila ba hinihintay na sulungatin niya subalit nananatiling nakamata si Janine dito. She opened her mouth to say something and closed it again. No matter what, she believed him. I have wanted not to care nang ipanganak si Kathleen pero hindi ko matiis ang bata na naiiwang lagi kay Nana Rosa at bihirang silipin ni Carla. It was then that I started to care and I have come to love her as my own. If you notice, she had the color of your eyes. Jack stared at her in tender longing that warmth spread through her, and he added in whisper, she reminded me of you. She cleared her throat. Itim na itim ang mga mata ni Carla while Kathleen soft. Brown like her. Hindi niya nakilala si Fred pero natitiyak niyang hindi minana ni Kathleen ang mga mata sa tunay nitong amnak. Consuelo had brown eyes and those were the only traits she inherited from her. Usiin na ng sasakyan ang sabay nagpalingon sa kanilang dalawa sa labas. Narinig nilang pagparada nito sa labas at ang pagbukas at pagsara ng pinto. Tumayo siya upang salubungin ang dumating. Si Greg at Ali marahil at inihatid si Kathleen. Janine, si Teta Emma sumungaw sa pinto. Tita Emma, nakangiti niyang salubong sa tiyahin at yumakap at humalik sa pisngi. Nang magulat sa pagpasok ng isa pang panauhin, Matthew, kumawala siya sa tiyahin and acknowledged the man with a smile. Hi, beautiful. I miss you so terribly. Nakangiting bati nito. Nang yakapin at kansiya sa mga labi nagpaubaya siya. Subalit napasulyap kay Jake sa may bar na nakatitig sa kanila. His face unreadable. Gusto kong ihingi ng paumanhin ng outburst ko ng gawing iyon, Janine. Tugtong ni Matthew and reconciliatory routine. Galing kami sa bahay ni Mrs. Cordero, Janine. Si Emma na sunod-sunod ang paypay at inikot ng tingin ang loob ng kabahayan. Itinuro ni Mrs. Cordero ang bahay na ito. Wika nito na sinilipan niya si Jake at hinagod ng tingin ng matagal. Pagkatapos ay dinampot ang isang lampara sa may eskaparate at sinuri. This is antique. Probably 150-year-old. Tumikim ang dalaga. Tita Emma, Matt, si Jake Fantevella. Nilingon niya si Jake at ang mga matay nasa braso ni Matt na nakakabay sa kanya possessively. Nagsalubong ang mga kilay ni Matt. Ikaw ang nakasalubong ko sa elevator. Wika nito kay Jake na nagkibit lang ng mga balikat. Masusing hinagod ng tingin ni Emma si Jake at muli ang pamangkin. She cited knowingly. We've already met, darling. Baliw lang sinabi ito sa panlalaki ng mga mata ni Janine. You met? Where and when? Hindi siya pinansin ni Emma at itinako ang mga mata sa eskaparate at dinampot ang ilan sa mga narrow displays. This is our priceless items, Janine. Darling, si Matt na inakbayan siya bago na siya nakapagtanong uli. Don't you think it's high time that you go back home? Tawagin mo si Nana Rosa, Janine. Ani Jake sa walang emosyong tinig at sikasuhin mo sila. Please excuse me. Humakbang ito patungo sa hagdan at pumanik. He was staring at the ceiling for minutes gayong wala namang makikita ng isang marahang katok. Ang narinig niya at bumukas ang pinto at pumasok si Janine. What do you want? Marahas nitong tanong. Tinitigan ni Janine ang lalaki. Nakahiga sa kama at nakabitin ang dalawang binti sa sahig. Nakaunan sa dalawang braso. Bukas ang lahat ng butones na polo shirt at nakahantad ang matipunong dibdib. She smiled silently and deliciously when she saw the dark hair trail down to his unsnapped jeans showing white briefs. Alam niya kung saan ang nagtatapos iyon. I only came to... Nanalim ang mga mata nito. Go, Janine. Hindi mo kailangang magpaalam. Jake, period. She drew her breath. Gustong ipasabi ng tita Emma ang paghingi niya ng paumanin sa inasal niya sa iyo nung sumunod ka sa Maynila upang kausapin ako. Hindi ko nalaman iyon, Jake. Nasa tinig niya ang panghinayang. Matagal na yun, Janine. Nakalimutan ko na. Walang emosyong sagot nito. Ilang sandaling tinitigan ni Janine ang binata at pagkatapos ay tumalikod palabas. Marahang isinara ang pinto. Jay closed his eyes tightly and lit its hearts. It didn't matter. He'd been hurting for the last 5 years kung bakit sa dinami-dami ng mga babaeng napaugnay sa kanya ay sa isang tulad ni Janine siya nagmahal. The irony of life. Huminga siya ng malalim. He will bear the pain though it probably kill him this time. Narinig niya ang tunog ng papalayong sasakyan. Pinilit niyang tumayo at lumakad patungo sa bintana upang tanawin ito. Sa huling pagkakataon, alikabok ang iniwan ng papalayong Mercedes-Benz pero nagsalubong ang mga kilay nilang matanaw ang nakaparadang BMW. Mabilis siyang lumabas ng silid at nagmamadaling tinungo ang silid ni Janine. He opened it rapidly. Umikot ang mga mata ni Janine na kasalukuyang nagpapalit ng damit. Talaga bang hindi uso sa mga tao dito ang kumatok bago pumasok? Bakit nandito ka pa? It was asked with anger and anticipation and a little hope.
Walang anumang nagpatuloy sa paghubad si Janine. Ibinagsak sa kama ang bar bagaman nakatalikod kay Jake. Napahugot ng paghinga si Jake sa ginagawa niya. Isinunod niya ang jeans damit Janine. Inabot niya ang silk robe at isinuot at humarap sa lalaki habang itinatali ang sash. I have no intentions of leaving this farm, Jake Ventebella. Aniya sa maring tinag. You promised to marry me a long time ago. Failed to do it and married another woman instead. Now that you're capable again of fulfilling that promise, I demand that you marry me. He was dumbstruck. He had always been rendered dumbstruck by this woman. Nagkibit ng mga balikat si Janine. Bahagyang lumungkot ang mukha. I know I have nothing in common with Ali, but he didn't remember closing the distance between them. But he was there, Janine in his arms, holding him so tightly as if in fear that she will vanish in a flash. You have so many things in common with Ali. But hell, those were not the reasons why I love you. I still love you. And I don't want you comparing yourself with any woman, but with Ali or anymore. I love you, Janine del Castillo. Because, he trailed off. Nagsalubong ang mga kilay ni Janine. Because what? Just because. He gave a mischievous grin. She groaned. I won't take that. Give me one reason. Oh, well, I couldn't give one reason that is more important than the rest. She wrinkled her nose. I breathed that somewhere. Never mind, he said huskily. Itinatsas ang tali ng roba niya. Let's make love and marry this afternoon and make love again until we can't walk anymore. Carnal longing ran through her spine, up sensually of his voice. Let's surprise that Mr. Oldman. Let's go out of the house now, grab a judge to marry us, and make love. Umiling si Jake. Nah, can't wait. Forget the old-fashioned man. He died 5 years ago. And devoured her mouth with a devastating kiss. Moments later, static cries, erotic moans, and delirium noise filled the room, not to mention the creaking sound of the old Spanish four-poster bed. Sa ibaba, inihahanda ni Nana Rosa ang isang masaganang hapunan. Alam niyang kailangan ng dalawa yun pagbaba. Tumingala sa itas ang matanda at umiling kasabay ng pangiti. Iyon ay kung bababa.